Magandang araw po, Pilipinas. Ah, Welcome po sa Superdong Vlog. Naisipan ko pong i-vlog itong saging habang ako po'y nakaupo kanina. Kasi nga ay maraming klase ng saging. Hindi po natin alam minsan kung ano po yung masarap at mainam bilhin. Napakarami po nating nakikitang saging, iba't ibang uri ng saging. Pero hindi natin alam kung anong tawag. Very common po na nakikita natin sa labas ay itong saging na ito nasa aking harapan, na lakatan at latundan. Ano po pagkakaiba ng lakatan at latundan? At ano ba itong mga iba't ibang klase ng saging? Kung tayo po ay taga-probinsya, ay marami po tayong alam na klase ng saging na hindi po alam ng taga-Maynila kung anong klase ng saging. Dito sa Maynila, kadalasan natin nakikita ay dalawang uri ng saging lang nakikita natin dyan sa kariton. Dito kasi sa Maynila, marami pong nagtitinda sa kalye na nakakariton. Ang very common po natin nakikita doon ay latundan at saka lakatan. Pero marami pong mga namimili na hindi po alam kung ano po yung lakatan at ano po yung latundan. Ayan. Marami po tayong, tulad ng sinabi ko rin, marami po tayong saging na pwedeng kainin, na hindi po natin minsan nakikita rin dito sa Metro Manila. Pero kung tayo taga-probinsya nga, sabi ko nga kanina, ay makikita natin yung iba't ibang uri ng saging. Unang-una, itong common lang sa atin, latundan. Ano bang itsura ng latundan? Lakatan. Ano bang itsura ng lakatan? Mayroong Cavendish, mayroon pong Senyorita, mayroon pong Bungulan, mayroon pong Morado, mayroon pong Saba, at mayroon pong Tindok. Di ba? Itong mga saging na ito, hindi natin nakikita ito kasi ang common nga natin nakikita itong tundan at lakatan. So mainam na ating pag-usapan ay yung nakikita natin madalas dito sa kalye. Ang latundan po ay compare sa lakatan sapagkat ito po yung madalas nating binibili at kinakain. Tulad po nito. Ako po ay bumili ng tundan kahapon. Ito po itsura ng latundan. Medyo maliliit po siya compare doon sa lakatan. Ang lakatan po ay medyo makapal yung balat, malalaki at medyo mahaba. Ayan. Ang latundan po ay maliliit lang at manipis ang balat. Pero masarap po ito ang latundan. Kaya ito po madalas ang binibili ko. Bakit? Maya sabihin ko po kung ano, bakit at bakit ito ang gusto kong bilhin. Ano bang mainam kainin? Yung lakatan ba o latundan? Ang lakatan, pag nahinog yun, medyo yellowish po yung kanyang laman. Mas tastier siya ng konti. At mataas din ang vitamin content. At ganun din naman itong latundan. Pero sabi ko nga, mas gusto kong bilhin ito dahil nga ay choice ko lang. Ang lakatan ay may chemicals, kaya mas pinili ko pong bilhin itong latundan, lalo na itong spotted, ano po, yung maraming mga brown spots, batik-batik, dahil mas healthy po ito. Dahil ang latundan po ay hindi po ito inisprehan. Hindi ko lang alam sa ibang mga lugar, pero doon po sa amin ay pag tinanim mo ito, antayin mo na lang pong ma-harvest. Di ba? So, ang saging po ay napakarami po nating makukuhang vitamins. Ito po ay mayroong fiber, mayroong potassium, mayroong magnesium. Masarap po itong saging pag kinain natin. Ang tips ko lang doon sa mga, hindi ko na po i-discuss ng malaliman itong mga vitamins ng saging. Pero tips ko lang doon sa mga namimili sapagkat tayo po ay bumibili ng saging araw-araw. Ang palatandaan po natin sa pagbili ng saging,
ay piliin po natin itong walang mga kanto, itong mga walang kanto. Ibig sabihin, bilog po yung saging. Yan po ay magulang. Tulad nito, bilog po yung itsura ng saging. Wala po siyang mga kantuhan. Ibig sabihin, siksik na po yung kanyang laman, tama po sa gulang. Unlike kung may kanto, ibig sabihin, kulang pa po sa gulang. So, ito po ay pag nahinog, masarap, matamis po. Mayroon pang isang klaseng saging na masarap din, itong murado. Siguro hindi natin masyadong alam yung saging na murado dahil nga sa probinsya lang po yan. Ang murado po ay kulay red, parang violet halos, yung itsura niya. Yan, makita ko po sa inyo, yan po ang murado. Ayan, yan po ang lakatan. Yan po ang itong saging na to, ito po yung latundan. Yan. Itong isa naman ay ito po yung tindok. Sa mga hindi po nakakaalam, ang tindok ay sa probinsya tinagurian po yung merong anting, sapagkat itong tindok na saging ay may hiwaga po ito. Pag lumabas ito sa puno, wala na po itong puso. Pero hindi po ito masyadong maraming laman o isang buwig, may konti lang pong piling ang laman. Sa Bisaya pa, duha lang kasipi, ana ba? So, ang saging po, pag ang tindok na saging ay halos 2 piling lang po yan, pero malalaki at mahaba. So, sa isang piling, naglalaman niya ng 5 piraso, minsan mayroong 4, pero napakalaki po, mahahaba po yan. Yung isang piraso po ay hindi mo halos maubos yan. Ayan. Ito naman yung Cavendish. Yung Cavendish po ay hindi po yan halos binibenta dito sa atin, pang-export po yan. Sapagkat wala naman po halos bumibili niyan dahil nga hindi naman po yan kasarapan. Yan po ay ginagawa lang at mga ketchup, kung ano-ano pang pwedeng gawin dyan. Pero pangkain po sa araw-araw ay hindi po masyadong mabenta pag yan po ang ibenta natin. So, malalawak din ang mga nagtatanim ng ganyan doon sa Mindanao. Cavendish. For export lang po, purposes. Ito, senyorita. Yan. Ang senyorita po, madalas po natin nakikita yan. Pag pumunta po tayo ng Tagaytay, dahil po nakasabit doon eh. Ito po yung maliliit lang na saging. Pero masarap po pagkainin yan. So, ito. Ngayon sabihin ko po sa inyo, kasi may mga saging na pwede pong ilaga. Itong mga saging na nakakain natin, maliban doon sa saba. May mga taga dito sa Maynila, hindi po natin alam siguro masyado yung iba na pwede nating ilaga. Lalo't manibalang pa, pwedeng ilaga. Ay sabihin ko rin po sa inyo na may mga saging na pwede pong ilaga, maliban po sa saba. Itong latundan, hindi po pwedeng ilaga ito. Kasi pag nilaga mo ito, pag naluto na mapakla po ito kahit hinog. So hindi po siya pangkainan talaga. Ang pwede pong ilaga na saging, una-una yung saba. Talagang panlaga po yan, no? Ang pwede pong ilaga, itong lakatan. Pwede pong ilaga yung lakatan pag medyo manibalang pa. Wag lang, yung hinog pwede rin, pero pag hindi ka marunong maglaga, malata kasi yung laman. Pag malagyan mo ng maraming tubig, malata po yung pagkaluto. So medyo manibalang, yun, masarap po yung ilaga. Hindi po yan mapakla pag ilaga. Yung pangalawa, yung senyorita, kasi nilalaga po yan sa amin pag manibalang pa. Masarap pong ilaga yan, hindi po yan mapakla, pwede pong ilaga yan. And then yung Cavendish, pwede pong ilaga yan. Pag ating ilaga yan, medyo maligat. Kung sa Bisaya pa, labo ba, labo. Ayan. Itong saging tindok, pwede din nating ilaga yung tindok. Putol-putulin lang yan pag ilaga kasi hindi naman magkasya sa kaldero yan kasi mahaba po yan. Isang ruler, ang haba ng isang pirasong tindok. Ang tindok po kasi hindi po masyadong napaparami yan dahil nga pag itanim mo yan, hindi masyadong nagsusulo yan o yung ang tawag nito, nagkakaroon ng suwi, pangtanim, pampunla. Hindi po pwedeng
makapagtanim ng marami dahil limitado po yung kanyang pangtanim. Kaya wala po masyado tayo nakikitang nagtitinda dyan sa kalye. Ano pa ba? Itong morado. Yan, itong morado, pwede ding ilaga yan. Pagka maniba lang, nilalaga din namin sa amin yan kasi mayroon po kaming tanim din yan noon. Nilalaga din namin. So, yun lang mga kaibigan. Sana nakakuha tayo ng kunting kaalaman tungkol po sa iba't ibang uri ng saging. At ano bang saging ang pwedeng kainin at masarap kainin? Ito bang malalaking saging o maliliit na saging? Kayo po ang magpasya kung ano po ang gusto ninyong bilhin at kainin, sapagkat lahat naman po yan halos pare-parehas po ang sustansya na kukuha natin. Ang pagkakaiba lang, makabili tayo ng hindi masarap, hindi magulang, hindi po tama yung pagkahinog, sapagkat pagdating po kasi sa Maynila dito yung mga saging na artificial na pong pagkahinog yan, lalo't sabay-sabay ang nakikita natin sa piling. Ibig sabihin, treated na po yan siya. Tinutubog po yan sa pampahinog. Maliban doon sa kalburo na ginagamit, mayroon pong liquid na ginagamit. Kasi nung unang panahon, nung nakaraang mga taon, nagbebenta po ako ng saging, nagpaparating po ako ng mga saging galing sa probinsya, at same time, nagbebenta po ako ng retail. So, mayroon po akong ginagamit na nabibili din naman sa nagtitinda ng saging, yung mga pampahinog, para sabay-sabay po yung hinog, maganda tingnan. Kasi pag hindi po natin ilublob yan sa may chemical na pampahinog, ay hindi po sabay-sabay yung pagkahinog niyan. Pa isa-isa, pa isa, dalawa, ganyan. Unlike kung tayo po ay gagamit ng chemical na pampahinog, sabay-sabay po yan. After 2 days o 3 days, hinog na po yan lahat sabay-sabay. So, yun lamang po ang akin pong konting tips at kaalaman tungkol po sa iba't ibang uri ng saging. Maraming salamat po sa inyong lahat. Huwag po natin kalimutan mag-subscribe. Super Dong Vlog. Like button. And hit po the like button. At pakishare at subscribe na rin po sa inyong mga kaibigan. Hit the notification bell. Magandang gabi po sa inyong lahat, sapagkat inabot ako ng gabi. Oo, sa akin pong mga kaibigan na nag-subscribe, marami pong salamat sa inyong lahat. Shout out po sa akin pong mga kamag-anak dyan sa Municipality of Makilala, North Cotabato. Napakarami pong saging dyan, napakarami pong prutas dyan. Yan po ang fruit basket halos ng fruit basket ng Mindanao o North Cotabato. Sapagkat Kidapawan City ay marami ding prutas, iba't ibang klaseng prutas at mga karatig bayan ng North Cotabato. Yan, pero kung gusto niyo pong magsawa sa mga iba't ibang prutas, kung kayo po ay mapagawi ng Mindanao, particularly sa North Cotabato, bayan po na Makilala, municipality ng Makilala, ang inyo pong dalawin, mga month po ng August hanggang February or March, ay napakarami po tayong prutas na pwedeng mabibili. So, yan lamang po. Magandang gabi po sa inyong lahat at mabuhay po tayo sa pagkain ng saging.